Breaking news po, mga kababayan. Naku po, binira ni Erwin Tulfo at Lacson si Kong panaligan sa bilyong pondo ng palpak na flood control projects. Tapos mga kababayan, may sumigaw. Sino daw ang isang senador na backer ng mga Diskaya? Hala ka. Senador, backer ng mga Diskaya. Ito po ang ating panoorin mga kababayan. Malupit na revelasyon ito. Isang senador, backer ng mga Diskaya. Yan ang ating panoorin mga kababayan. Lagot. Kasi may mga ano kasi mga kababayan nagse-circulate. May isang Joel Villanueva, may isang Chis Escudero, may isang Bongo. Totoo kaya ito mga kababayan? Panoorin natin. O di kaya ginagawa nila ito para i-divert nila yung issue sa mga congressman na contractors na sangkot dito sa anomalyang ito. Panoorin po natin ang suntukan na debate ni Erwin Tulfo, ni Tito Soto. Kasama yata si Bongo dito, mga kababayan. Isama po natin. Panoorin nyo po. President, I rise today with anger and frustration, not just as a legislator, but as a Filipino taxpayer. Because what I heard in the privileged speech of our colleague Senator Lacson is nothing short of a national disgrace. Ginoong Pangulo, ito po ay garapalan at sistematikong pandarambong harap-harapan. Habang ang mga bata ay hindi makapasok sa eskwela at mga manggagawa late sa trabaho dahil sa baha ang kalsada, may mga opisyal at kontratista na nagbubunyi sa kanilang mansyon. Now, will a distinguished gentleman from Cavite yield to some direct and very serious question? Willingly to the distinguished gentleman from Palawan and the Republic of the Philippines. Ang una ko pong katanungan, Mr. President, ang pag-i-insert po ba sa NEP o ika nga sa BICAM, kaya bang gawin ito ng isang ordinaryong mambabatas o kinakailangan niyang ika nga maging opisyal o may kataasang katungkulan bilang mambabatas, Mr. President? Every legislator, Mr. President, is entitled to introduce amendments. No? Hindi natin mapipigil because all of us, ako mismo, nag-amend po ako, nagsasubmit ako ng amendments. When we had this discussion, I had this discussion with the chairman of the Finance Committee, and right away, he understood where he was coming from when he was reluctant during my interpellation to accept my supposed amendments na i-identify natin yung mga proponents ng mga amendments. When we had this one-on-one talk or discussion, paano naman Senping, sabi niya, marami tayo, may mga kasama naman tayo dyan, mahilig lang magpadagdag, hindi naman naghahanap kung saan kukunin yung pandagdag. And siyempre, ako tagahanap noon, being the chairman, magagalit naman sa akin yung mga agencies na binawasan ko para idagdag doon sa mga advocacies, doon sa mga proposed amendments ng ating mga kasamahan. And that's the reason why I counter-proposed to him na okay, accepted, pero baka pwedeng, pag nakita ko may umusbong sa isang agency, pwede ko bang tanungin sa iyo kung sino yung responsible na nagpadagdag sa isang agency? And he agreed. And that was good enough for me because I thought at the time that the outcome would be the same. Ang importante, Mr. President, if something goes wrong with the implementation of the project at na-trace back natin do sa legislator, congressman man o senador, na siya yung nag-propose, somehow, meron siyang shared responsibility to see to it that the implementation of the project na dinagdagan niya ng pondo, maayos. But, if we don't have the mechanism to identify or to backtrack and trace back to the proponent or proponents of the amendments, then... Ma, may Cadbury na
sa sari-sari store. So yan po mga kababayan, ako po talagang napakalalim po ng nangyayaring sabwatan na ito. Nakita nyo po mga kababayan? May mga question mark na malalaki na tila may senador o may congressman na mga sangkot dito na hindi lamang mga kontraktor, DPWH, di ba mga kababayan? May power ba ang kontraktor mga kababayan kung walang kumpas ang mga malalaking politiko dyan sa loob? O anong masasabi nyo mga kababayan? Di ba? Wala namang power ang kontraktor at DPWH kung wala pong basbas ito ng mga politiko sa loob. May mga backer ito. Kaya nga sabi nila, sino ang backer ng St. Gerard at St. Timothy at Alpha and Omega na pag-aari ng mga Diskaya? Tila may backer na senador o tila may backer na congressman. Mga kababayan, paano natin pagdugtong-dugtungin ang mga katanungang ito na mga tila puzzle na mahirap sagutin? Tila crossword ito mga kababayan na tila may mga karugtong. Sa mga tanong natin, sino-sino ang mga malalaking sangkot dito sa dagran ng robbery of history in the Philippines na nasasangkot ngayon? Nako po mga kababayan, napakalupit nito. Sinong senador ito? Sinong congressman ito? Di umano mag-best friend. Nako po mga kababayan, yan ang nakikita at nababalita na chismis. Kaya mga kababayan, panoorin natin ang birada ni Erwin Tulfo. Sana Erwin Tulfo ha, wag lang saw-sawero ha. Baka naman mamaya di ba mga kababayan? Okay, tuloy natin. Oriental Mindoro. No, kitang-kita na natin. Wala, malakas ang loob. Imagine, Mr. President, punta tayo sa Nauhan, Oriental Mindoro. No, kitang-kita na natin. Hindi ko nga binanggit yung pangalan niya because I didn't want to mention any name of any legislator. But, you know, initially, when I was discussing with my staff, sabi ko, i-blur na lang natin yung pangalan. No, kasi nag-iisa yung mame-mention. But the day before I delivered the speech, sabi ko, teka muna, bakit ba tayo magko-cover up sa kanya? Siya naman ang umaamin. Nakalagay, funded by his office. Tapos nakalagay doon, congressional allocation, accomplishment report. And then when he was interviewed, on the same day or the following day after my privilege speech, wala akong alam dyan. No? But I also pointed out in my privilege speech na sa NEP, 810 million lang yung nandun eh. Pero nangyari, pagdating ng GAA, naging 1.9 billion. So sino ngayon nagpasok ng 1.1 billion? Worse, Mr. President, hindi pa sa regular budget kinuha. Kinuha niya from the Special Purpose Fund, from the unprogrammed appropriations, which is under the Special Purpose Fund. How can you know, ngayon lang ako nakarinig na from the regular budget, nag-realign papunta sa unprogrammed appropriations and vice versa. Hindi po nangyayari because yung regular budget, ito yung items in the GAA na talagang ito yung nakakalat sa mga implementing agencies. O mga kababayan, nakikita nyo po yung insertion? Ito po Tignan nyo po mga kababayan 800, 800, mula 800 million, 700,000 na yan, 800, 7 million, 750,000. Akita nyo po, 3 billion, 728 million, 471,000. Congressman Arnan Panaligan,
isang legislator, mga kababayan. Ayun, June 30, 2022 hanggang December 31, 2023. Performance as district representative projects and services delivered and rendered to the people of the District of Oriental. Naku po, mga kababayan. Now, on program appropriations under the Special Purpose Fund, ang tawag po dito, standby fund, augmentation. Pag kinapos ang pera sa regular budget, huhugot doon sa program appropriations. And there are requirements. Hindi ganun kasimple. Kailangan merong excess revenue collection or merong bagong revenue measure o kaya may approved loan. Napakahirap pong i-access. Kaya this will be one of the questions that I will raise before the DBCC to ask DBM paano na nakapag-allocate, nakapag-release ng SARO sa isang proyekto na hinugot yung pera from the program fund. Marami po tayong dapat i-correct, Mr. President, kasi ang pagkaalam ko sa budget natin, tatlo po yan eh. Regular budget, special purpose fund, and automatic appropriations. Now, when will we stop? Baka mamaya pati automatic appropriations i-realign na rin. This is how you eat an Oreo. O yan, mga kababayan, di ba yung nagkabarilan po at nasa critical po ang kondisyon nung isang kontraktor na engineer sa Santa Catalina Oriental, Negros Oriental. Binaril po ito ng isang nakamotor habang papunta yata or pauwi ng kanyang construction site. Binaril po ito ng isang 45 at 3 beses po na nabaril sa tagiliran. At ito itinakbo po or sinugod sa ospital. Buti na lang, mga kababayan, stable na po ang kanyang kondisyon. Kaya ang dami pong naglalabasan na mga bali-balita na mga opinyon ng mga kababayan natin, ito daw ay pinatumba ng mga big boss na baka kumanta daw itong kontraktor na ito na engineer. Mga kababayan, yun po ang sinasabi. Kaya pinapatumba, baka malaman yung pinakamalaking isda dito. Grabe, mga kababayan. Ituloy pa natin kung anong sinasabi ni Senator Lacson dito, mga kababayan. Talagang nakakagimbal ng mga balita, ano? Ang tindi ng mga nakakaalarmang ito, mga kababayan. Ito na po, mga kababayan, pakinggan po natin ulit si Senator Lacson. Sa inyong pong nakaraan na privilege speech, nabanggit po ninyo ang paggamit nga ng unprogrammed funds for flood control projects. Maaari niyo po bang ipaliwanag, for the record, paano itong mga pondo na ito na na-access at nagagamit despite their nature as one program, Mr. President? Hindi ko pa maipapaliwanag yan kasi mahirap pong gawin yan eh. Ang pwede magpaliwanag dyan, DBM. Paano na-access yung unprogrammed appropriations para i-allocate sa flood control project. Ang masama, substandard pa. Sa inyo pong research, Mr. President, were there instances where unprogrammed funds used to finance projects that turn out to be anomalous, incomplete, or even non-existent? Yes, Mr. President. Doon nga, sa case study namin sa Oriental Mindoro, yung 1.1 billion na nanggaling sa unprogrammed appropriations, yung iba doon nahugot para gawin yung isang proyekto na substandard. O, kita nyo, mga kababayan, para silang nanguhugot ng basketball player eh. Na yung bang pangbato. Kulang tayo ng player, hugot tayo. Kaya pala, mga kababayan, yung mga legacy or flag project ni Tatay Digong pinatigil. Kaya yung budget kung saan-saan nila inilagay dito sa GAA, mga kababayan. 'Di ba? Yan po yung sistema ng mga kurakot.
Nakikita nyo po, di ba? Ano bang sabi ng mga komento dito, mga kababayan? O eto ang sabi ng mga komento. Good job for Senator. Good job question. Inappropriate answers. Hoping that plans will be properly implemented and monitored. Kanya-kanya ng laglagan na ito. Sana tuloy-tuloy na ito at merong managot na kongresista kasi doon nang gagaling ang pera sa kanila sa mga congressman. Grabe mga kababayan. Sabi ni Virgilio, with all due respect to all senators, kung walang makukulong, baliwala lahat ang inyong ginagawa. Tama yan. Kung walang makukulong, magmumukhang sarswela ito. Pero iba na ang Blue Ribbon Committee Chairman, si Senator Marcoleta na, kaya magtiwala po tayo kay Senador Marcoleta. Mga senador, sana may makulong habang buhay kahit walang bitay para hindi masayang ang inyong mga laway at itong pera ng bayan na ginagasto nyo dyan sa hearing na yan. Wala din naman mangyayari sa investigasyon na yan. Ito na, sabi ni Robilin. Sabihin mo na, sir, kung sino. Huwag kang takot, pero kung takot ka, magising ka na lang. O diba mga kababayan, sabi ni Willie, ano inyo ni mga pangalan? Banggitin nyo na. Tama, Senator Lacson, insertion in the budget should be transparent kahit sino at kahit ano pa ang posisyon nila. You need a system called POS, means point of service. Nakita lahat because numbers talks. Hulihin na po lahat ng mga kontraktor, nasa listahan at kasuhan na. Pati po lahat ng mga sangkot sa flood control projects. Dapat po pinupuntahan din ninyo na ma-monitor ang mga projects. Hindi kasi pinupuntahan mga kababayan eh. Hindi nila pinupuntahan kasi. Baka puro lang kayo investiga. Ayan na, puro investiga. Wag naman sana mga kababayan. Sana may makulong naman. Kaya nga tigas ng katatanggi yung congressman eh. Na hindi akin yan. After owning up, no? By way of billboards, banners, even on Facebook, na siya mismo yung nag-post. Na ako yung nag-allocate. Talagang sabi ko nga, mapag-angking congressman. Now, it's very easy to deny na siya yung responsible sa realignment or sa insertion because hindi mo matitrace eh. Walang record. Sa House kasi, di ba, sabi nga ni Congressman Toby Tiangco, small committee. No? Isasabit sa small committee, and then, bahala na. Walang nakakaalam. Walang record. Even in our case in the Senate, di ba ang practice natin, magko-caucus tayo, and then the chairman or chairperson will just ask the individual members, magsabit na kayo ng individual amendments. I understand the predicament of the chairman, Mr. President, because if we tackle everything on the floor, hindi tayo matatapos. Kaya ginagawa na lang, for exigency, magsabit na lang kayo ng written amendments. O kita nyo po, 331,445,702 and 70 centavos. Barangay San Jose, yung contractor, Rayman Builders, and program GAA. Ito po yung GAA mga kababayan. So ito yung nasa niya. Ito po yung pangalan ng congressman, si Congressman Arman Panaligan. Siya po yung nasa kongreso. Grabe ang laki ng budget niya pero substandard ang kanyang project. At sabi po ni Senador Lacson, kaya sinabi niyang mapag-angkin, ito daw si congressman, ipinost pa daw sa FB na siya yung nagganito, nagpagawa ng project, siya yung nag-allocate. Pero nung nagkabistuhan na mga kababayan, ay itinanggi na. Iwas pusoy na. Diba merong mga bali-balita po na yung mga LGU din, may governor, may mayor, nagpapatulong daw di umano sa NBI dahil yung mga pirma nila na daya daw, na peke, wala daw silang alam. Di ba mga kababayan? Ang tindi ng mga sindikatong ito, mga kababayan. But, Mr. President, sana man lang, alam natin kung sino yung nag-submit ng written amendments. Kasi meron daw tayong kasama rito
magdadagdag sa isang department ng 5 billion. Wala namang kasama kung saan kukunin. I think we should be responsible enough na pag nagdagdag tayo sa isang department, sa isang agency, tayo na rin ang humugot kung saan kukunin. Para kumpleto, kasi zero sum yan, Mr. President. Para bang plus minus, we will end up with the same sum, total. Kasi we cannot increase the budget. We can only reduce or maintain the total, the net total of the items or the funds for that particular GAA. O mga kababayan, may mga nagsasabi nga mas maganda daw na i-demolish na lang daw ang Congress kasi ito yung ito yung pinaka-corrupt din na branch ng ng ating government, itong legislative, na imbes na makatulong sila, wala namang nangyayari. Sila pa yung mga corrupt na nakaupo, mga kababayan. Nandito yung mga backer ng mga contractor, engineer, director ng mga DPWH. Di ba mga kababayan? Sila din ang may hawak na mga contracting company. Sila din ang nag-build up dito, tapos hahanap sila ng mga contractor. Sila din yung amo. Kunwari si X1 yung may-ari, pero ang original na may-ari, itong si Congressman. Tapos halimbawa na blacklist mga kababayan si X1, si X2, pagmamay-ari din ni Congressman. Halimbawa na blacklist mga kababayan, gaya ng itong St. Gerard Company, construction firm ng mga Diskaya. Laging na blacklist listed ito. Pero nakakapasok yung iba niyang kumpanya kasi nga po, siya din ang may-ari. Grabing sindikato mga kababayan, Kaya ito pa, panoorin pa natin ang mga nangyayaring panloloko o deception sa mga Pilipino sa matinding pagnanakaw ng mga kurakot na ito. Mr. President, you also mentioned coded budget. In Bulacan 1st District, there were 28 projects all pegged in 77.199 million. Sa dinami-dami po ng ahensyang naghimay-himay ng budget, bakit po nakalusot? Bakit ngayon lang natin ito nakita? Bakit tila hinayaan natin na mangyari ito, Mr. President? The same question lingers in my mind, Mr. President. Paano nangyari? I cannot answer your question, Mr. President. Mr. President, sa darating po na budget deliberation, paano po ito dapat bantayan, lalo na ng mga parte ng inyo pong grupo ng minorya? Well, sa akin, one good deterrent is to identify the proponents of the amendments or insertions. Malaking deterrent po yun. Kasi sa ngayon, malalakas ang loob na mag-insert in the billions or tens of billions of pesos kasi alam nila hindi naman sila ma-identify But if they know that the records would show kung sino yung mga nag-introduce ng amendments or insertions, then that's a good deterrent. Hindi lang yun, Mr. President. Sabi ko nga kanina, there will be a shared responsibility on the part of the proponent or proponents to really monitor yung implementation ng mga proyekto na sila mismo yung responsible for the insertion. Mr. President, to what extent do members of Congress or local officials have discretion or influence in identifying flood control projects in their areas, Mr. President? There should be no discretion, Mr. President. Dapat ito nakapasok lahat do sa local development plans being submitted all the way up, from the Barangay Development Council to the municipal or city to the provincial and eventually to the regional development councils. I'm glad that the President issued Executive Order number 82, enhancing or strengthening the regional development councils. And I hope maging active talaga yung mga regional development councils, yung mga local development councils in the crafting of the National Expenditure Program. Ang problema, the timing is off. I heard from most governors na while the budget call happens sometime in February, March, April, prior to the zone of the President, kasi within 30 days, kailang may sabit na yung NEP sa House of Representatives. The problem is,
hindi pa tapos yung mga regional development councils. Late na sila. So hindi na sila makakahabol sa budget call. I think DBM or the DBCC, Development Budget Coordination Committee, should take a second look doon sa timing or the pacing of the budget process. O yan mga kababayan. So anong masasabi nyo dito? Sino ba ang mga backer ni Sara Diskaya? Mga kababayan. Congressman ba o senador? Hulaan nyo po mga kababayan kasi yan yung mga bali-balita eh. Kaya malalakas sila Diskaya, itong mga kumpanya. May backer na congressman at senador. Si Diskaya, sindikato ng mga the God Giver, nanunuhol. Magkano kaya ang nakukuha ng mga congressman na payola? Magkano kaya ang kay boss? Boss 1, boss 2, boss 3. Kasi mga kababayan, tignan nyo, maliliit na isda yung nakukuha dito. Kaya sabi ni Senador Marcoleta, huwag nyo akong pangunahan. Isa akong abogado. Ang abogado, pagkikilos, pagka humakbang, sigurado. Kaya Karen Davila, magantay po kayo. Kasi sabi kasi walang congressman na nagigisa, walang congressman na pinapatawag. Puro kontraktor. Pero sabi niya, ba't tayo naglolokohan? Ba't walang congressman dito? Ba't puro contractor engineer? Na hindi naman makakagawa yan kung walang congressman, walang senador. Yan po sinasabi mga kababayan. So, yan lamang po ang ating bahagi dito. I-comment nyo po kung sino pong senador ito, mga kababayan. Kasi may mga haka-haka na mayroong senador na sangkot dito. Mga kababayan. O di kaya, ito yung diversionary tactics ng mga galit sa Duterte Block na idinadawit nila si Bongo, Chis Escudero at Joel Villanueva para siraan yung mga senado, sa senador. Na imbes na dito lang nakafocus sa congressman, damay-damay na. O mga kababayan, ano masasabi nyo? Isang like po, isang share po, at isang subscribe. Sana may managot. Wag lang po rin investigasyon. Magtiwala po tayo sa ginagawa ni Chairman Blue Ribbon Committee na si Congressman or Senator Marcoleta. Mabuhay po. Salamat. Ako si The Wonder Fanatics, ang inyong lingkod, The Wonder Philippines. Mabuhay.